Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, mga kababayan. Pagpaumanhinan po ninyo na ako'y nasa inyong harapan na naman po. Mga kababayan, bago ang lahat, peace muna tayo. Kasi ang pagiging mahinahon ay yan ay napakabuting bagay. At mga kababayan, ayaw kong mag-intro ng napakahaba dahil ayaw kong makaabala ng matagal. Samahan ninyo ako upang ating pag-aralan o pag-usapan ang mga pangyayari ng dalawang bansa. Paki-like, share, comment dahil ito'y napaka-importante din. At kung inyong napusuan ang aking video ito ay paki-subscribe naman. Umpisa tayo mga kababayan. Ito'y pamilyar sa ating lahat dahil ito'y nasa Biblia pareho. Ang dalawang bansang ito ay kilala natin parehas. Ito ang sabi ng Panginoon. Ano ang dapat nating gawin? Mga kababayan, unahin natin itong Israel. Basa tayo ng isang talata. Dalawang talata pala. 16 sa Zacarias 8:16 hanggang 17. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang mga bagay na inyong gagawin. Magsalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan. Sa kanyang kapwa, humatol kayo ng katotohanan at kapayapaan sa inyong mga pintuang bayan. At huwag mag-isip ang sino man sa inyo ng kasamaan sa inyong puso laban sa kanyang kapwa, at huwag ninyong ibigin ang sinungaling na sumpa, sapagkat ang lahat ng ito ay mga bagay na aking kinapupuutan, sabi ng Panginoon. Basa tayo mga kababayan sa Deuteronomio 7:6 hanggang 8. Ito ating mababasa. Sapagkat ikaw ay isang banal na bayan sa Panginoon mong Diyos. Pinili ka ng Panginoon mong Diyos upang maging bayan sa kanyang sariling pag-aari, na higit sa lahat ng mga bayan na nasa ibabaw ng balat ng lupa. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Sa 8, basahin natin. Kundi dahil sa inibig kayo ng Panginoon at dahil sa kanyang tinupad ang sumpa ng kanyang isinumpa sa inyong mga magulang, ay inilabas kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihang kamay, at tinubos kayo sa bayan ng pagkaalipin mula sa kamay ni Paraon na hari ng Ehipto. Ito ang gusto kong ipapansin sa inyo. Ang salita dyan sa 8, yung pagkaalipin. Kasi ang bansang itong pinakamalawak na mga kalupaan ay dalawang bansa lang ang nagkaroon ng pagkaalipin. Kung inyong maiisip, ang ating bansa ay naalipin din. Basahin muna natin ang Henesis 15:13. Basa tayo mga kababayan. At sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay napakatalastasin mo na ang iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at maglilingkod sa mga yaon at pahihirapang 400 taon. Ngayon, aking napansin itong pagkaalipin na ito ang bansang Israel at ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. At ngayon may pangako naman sa pagliligtas ng kanyang bayan. Kung iyong mapapansin, 400 years ang pagkaalipin ng bayan ng Israel. Ngayon mga kababayan, napansin ko ito o ipinapansin sa akin ng Espiritu upang aking maisaysay
ng bahagya, bagamat ang inyong lingkod ay walang pinag-aralan, pagkat ang naabot ng ay mababang grado lamang. Ibaling natin sa salitang pagkaalipin. May katanungan ako sa aking sarili. Sana'y gayon din sa inyo, sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi isang natural lang. Ngayon mga kababayan, bakit nagkahalintulad ang Israel at ang Pilipinas sa pagkaalipin? Kung ating titingnan ang kasaysayan ng Pilipinas, ay ating malalaman na talagang halos magkaparihas ang pagkaalipin na ito. Tingnan mo, mga kababayan, ngayon, gayon man din ang Pilipinas. Ilang taon na nasakop ang Pilipinas ng mga Espanyol? 333 years. Amerika, 48 anyos tayong sinakop. Ay ang Hapon, 3 taon tayong sinakop. 333 years plus 48 years plus 3 years equals 384 years tayong sinakop. Halos parehas na ang kasaysayan ng Israel at ang bansa. Hindi ko lang alam kung masasakop pa tayo ng ibang bansa ng 16 years upang magparehas ang kasaysayan ng Israel at ang Pilipinas. Basa tayo mga kababayan sa Deuteronomio 7:7. Hindi kayo inibig ng Panginoon, ni pinili kayo ng dahil sa kayo'y marami sa bilang kaysa alinmang bayan, sapagkat kayo ang pinakamaliit sa lahat ng mga bayan. Pero mga kababayan, wag lang langin ang Pilipinas, dahil ang relihiyon ng Iglesia ng Diyos ay dito ipinagmula ang pangangaral dito sa Pilipinas. Pagkat ito ang sinasabi sa Jeremias 30:19. Ating basahin. At mula sa kanila magmumula ang pagpapasalamat at ang tinig ng nangagsasaya, at aking pararamihin sila at sila'y hindi mangangaunti. Akin ding luluwalhatiin sila at sila'y hindi magiging maliit. Sa Zacarias 8:7, ganito ating mababasa. Ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, narito, aking ililigtas ang aking bayan sa lupaing silanganan at sa lupaing kalunuran. At aking dadalhin sila at sila'y magsisitahan sa gitna ng Jerusalem, at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katotohanan at sa katuwiran. Hindi bagat ang katuwiran ng MCGI o Iglesia ng Diyos ay napakatibay. At talagang ito lang ang relihiyon na talagang matibay ang pangangatuwiran dahil sinusunod ang Biblia. Ngayon, dako tayo sa Malakias 1:11 para maging matibay ang ating pananampalataya sa Diyos, at sana'y huwag niyong baliwalain ito mga kababayan. Basa tayo sa 1:11 ng Malakias. Sapagkat mula sa sinisikatan ng araw hanggang sa nilulubugan niyaon, magiging dakila ang aking pangalan sa mga hintil, at sa bawat dako ay paghahandugan ng kamangyan ang aking pangalan at ang dalisay na handog, sapagkat ang aking pangalan ay magiging dakila sa gitna ng mga hintil, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayon mga kababayan, yan ang pangako sa atin ng ating Panginoong Jesucristo at ng ating Panginoong Diyos. Sana'y huwag niyong baliwalain po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at mabuhay kayong lahat. Bye-bye!